Radex Ron here and welcome to Radon's channel. For today's video, nahirapan na ako magsalita. Feeling ko kasi Russian ako. Anyway guys, for today's video, pag-uusapan natin yung mga bagay or mga dapat iwasan para hindi agad masira ang inyong mga retro handheld gaming consoles. Kasi recently, ang dami na nagtatanong sa amin sa Facebook page namin. Anyway guys, meron nga pala kaming Facebook page at pwede nyo i-check dito sa description sa baba para doon tayo makapag-usap at makapag-send kayo ng kung anong mga hinaing ninyo sa mga retro gaming consoles ninyo. At yun nga, dami namin nare-receive na mga tanong, mga question sa Facebook page namin at lalong-lalo na dito sa YouTube account namin. Syempre, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting kaalaman sa mga retro gaming console, kung bakit nga ba sila napaka-fragile. O hindi naman sobrang fragile, fragile lang. Ang mga operating system kasi is mga open source yan. Alam nyo naman na tinalakay ko yung open source doon sa isang recent na videos ko. Yung mga devs na nasa likod niya mga operating system na yan, mga baka freelancer or employed ng isang kumpanya kaya hindi sila makapag full-fledged dito sa ginawa nilang operating system at hindi sila makapag full-time na trabahuhin yung ginawa nilang OS. For example, yung Garlic OS na para sa RG35XX. Alam nyo ba na 5 months na silang walang update dyan sa operating system na yan? Talagang kailangan nating magtiyaga na maghintay para sa mga update nila para ma-fix yung mga bugs or mga glitches or mga kung anong issue ng mga operating system. Kaya every time na magkakaroon kayo ng mga issues dyan sa mga retro handheld gaming console ninyo, mas magandang i-report nyo sila sa mga group para at least yung mga group admins na yun na ipaparating dun sa mga devs na yun para magawa nila ng paraan sa sunod na updates. Bago nga pala tayo mag-continue, isasuggest ko sa inyo na mas maganda na meron kayong laptop or PC na pwede nyo gamitin sa pagkalikot ng SD card ninyo. Kasi din nyo pwedeng maayos yung mga issues ng retro handheld gaming console ninyo. Pinakaunang tip ko at napaka-importante nito guys, ito yung tatandaan nyo. Once na ma-receive nyo yung retro handheld gaming console ninyo, kailangan nyo palitan agad yung micro SD card nyan kasi ang included na micro SD card nyan is generic lang. Ibig sabihin, madaling masira, madaling makorap. At anytime, pwedeng masira yan. At alam nyo ba na may mga report sa akin na minsan naglaro lang sila ng Tekken tapos pinatay nila saglit tapos kumain lang, pagkabalik nila hindi na gumagana dahil yan sa mga generic micro SD card. Kaya dapat yung gawin is bumili agad kayo ng authentic micro SD card like SanDisk, yung mga ganyan. Kasi sa iba naman nagiging okay pa yan. Minsan tumatagal, minsan hindi. Pangalawa, kapag nakabili na kayo ng micro SD card na authentic, kailangan yung i-backup pa rin yan guys. Kasi hindi natin alam, baka ang masira naman dyan is yung operating system. At doon napapasok yung trabaho ng laptop or PC ninyo para makapag-backup kayo ng mga micro SD card ninyo at pati yung mga game. Para mas safe, i-backup nyo agad yung SD card na makukuha ninyo para alam nyo, hindi na kayo problema sa future. For example, marami na kayong nalaro tapos biglang nakorap. Edi wala. Yak kayo ngayon. Kung marunong kayo mag-flash ng OS, mas maganda. At kung kaya nyo rin i-clone yung micro SD card gamit yung laptop or yung PC, yan yung pinaka-okay na way para ma-backup nyo yung mga files. At yung pangatlo guys, ito yung pinaka-iiwasan yung pindutin sa mga retro handheld gaming console ninyo. At ito yung tinatawag na reset or R na button. Kasi pwedeng mag-cause yun ng pagkakorap ng operating system ng SD card ninyo or ng retro gaming console ninyo. Parang katulad din kasi ng mga PC yan na kapag nireset mo yung isang computer nang hindi na sinasadya or biglang napindot lang ng makulit mong pamangkin, pwedeng makorap yan guys. Katulad din yan nung parang pag nawalan ng kuryente biglaan tapos magsha-shutdown yung computer mo completely nang hindi inaasahan. Yan yung mga pwedeng mag-cause ng pagkakorap ng operating system. Kaya ginagamit lang yung reset button na yan kapag nag-hang or nag-freeze yung unit ninyo. Kumbaga gamitin nyo lang siya kapag kinakailangan. Use it sparingly and wisely. Pang-apat, huwag nyong tatanggalin yung micro SD card ninyo lalong-lalo na kapag naka-on yung mga unit ninyo. Kaya dapat totally turn off yung device bago mo tanggalin yung SD card. Katulad ng mga cellphone, PC at saka laptop, di ba? Kapag naka-insert yung mga flash drive ninyo, kailangan nyo din siyang i-unplug ng maayos. Kasi kapag nakagawian nyo na tanggalin yung mga accessories ng device niyo katulad ng mga SD card or mga hard drive, later on or biglaan na lang yun makokorap guys. Baka bigla na lang hindi basahin, baka bigla na lang talagang hindi mo na siya magamit totally.
Kaya dapat itini-turn off nyo ng maayos, ina-unplug nyo ng maayos yung mga device na yan. Sa pangalim naman guys, ito din yung isa sa mga cause kung bakit nasabi kong fragile itong mga device na to. Kasi mga screen ng mga retro handheld gaming console is sobrang fragile yan guys. Hindi yan katulad ng mga cellphone natin na naka-corning Gorilla Glass. Merong mga nagre-report sa amin na tipong nadanganan lang nila ng konti yung screen ay nagkakaroon na ng mga linya na katulad sa Netflix. Yung mga ganun-ganon. Tapos minsan nagkakaroon ng dead pixel. Minsan talagang nababasag na lang. Iwasan nyo din gumamit ng wet tissue, sprayan ng tubig or ng alcohol para linisin yung screen na yan. Kasi once na pumasok yung mga droplets na yan sa pinakaloob ng screen niyo, yan din yan nagkukos kung bakit nagkakaroon ng mga linya-linya sa screen ng device ninyo. Para mas save guys, gumamit na lang kayo ng tissue or ng mga microfiber na towel para mas safe at hindi mabasa or hindi masira totally yung screen ng mga device ninyo. At additional ko na lang din guys, mas maganda kung bumili kayo ng mga hard case katulad nito. Ayan, hard case yan guys na kahit maibagsak nyo or may bumagsak dito, hindi maapektuhan yung mga device ninyo. At meron kaming binibenta niyan sa Shopee, tignan nyo na lang sa description sa baba. Segway! At panganim naman guys, ito yung kadalasan na nagiging problema na mahilig magtalikod ng RetroArch or nung setting ng RetroArch, no? Yung mga mahilig mag-remap ng buttons dyan, meron akong tutorial about sa pagdagdag ng mga controllers para sa unit ninyo. Isa kasi talaga yun sa mga nagiging problema ng mga mahilig magkalikot at gustong magdagdag ng controllers para sa unit nila. So, kailangan yung panoorin talaga yun para maiwasan nyo yung pag-malfunction ng mga buttons ninyo. Panoorin nyo yung tutorials ko para hindi kayo malito. At kung medyo nalito man kayo, mag-message lang kayo sa Facebook namin or dito sa YouTube. Pero mas maganda sa Facebook na lang para at least namomonitor namin yung mga message nyo. Kasi sa YouTube, minsan pagkagising ko, ang dami ng comment eh. So, doon tayo mag-usap sa Facebook. Pangpito naman guys, sobrang importante din nito kasi ito din yung mga kadalasang kino-complain sa amin. Make sure na ang charger na ginagamit nyo para sa device ninyo is 5 volts at 2 amperes lang. At wag na wag kayong gagamit ng mga fast charger para sa mga cellphone kasi hindi sila compatible. Kasi kung mas mataas sa 2 milliamperes at 5 volts yan, pwedeng maluto ng sobra yung mga battery ninyo at masira yan. At yung pang last natin para sa mga makukulit dyan, iwasan nyo na lang sigurong kalikutin yung mga files na nasa loob ng system files. No? Kung hindi nyo talaga alam or wala kayong enough na knowledge about sa programming or sa pagkalikot ng mga codes, siguro wag nyo na lang talagang kalikutin yung mga yan. Or kung talagang kating-kati kayong magkalikot, make sure na nakapag-research kayo ng maigi at na-backup nyo yung mga files na yan para in case na masira man, meron pa rin kayong mariretrieve na files para maging okay pa rin yung retro handheld gaming console ninyo. Kaya paulit-ulit ko rin nasasabihin sa inyo, prevention is better than cure. At ayun yung 8 tips na maishishare ko sa inyo para mapangalagaan nyo yung mga retro handheld gaming console na nabili ninyo. Kung meron man akong na-miss, please comment down below, binabasa namin yan. At para makatulong din sa mga newbies, sa mga viewers, sa mga bashers, at kung ano-ano ba. At kung sino-sino pang manonood ng mga vlogs na to, baguhin natin yung meta. Gawin natin kami naman yung matututo sa mga viewers. 'Di ba? Okay ba yun? Sana may natutunan kayo, and if nag-enjoy kayo sa video na to, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa retro handheld gaming console, ang haba, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pa pwede namin ma-share para sa inyo. At ayun lang guys, maraming salamat. Paalam!